Hello everyone, welcome to the channel. Ako nga pala si Leo and this is from the diary. So sa mga dati nang nanonood ng aking channel, welcome back po. Sa mga baguhan po, welcome po sa ating channel. And today in this episode po, tayo po magkakaroon ng reaction video. Gagawa po tayo ng reaction video about this hydroponics. Isang successful na nagtatanim ng lettuce. So ayan, papanoorin natin yung kanyang techniques, yung kanyang mga way kung paano niya diskartehan yung mga bagay-bagay para may matutunan tayo kung tayo nagbabalak na magtanim ng lettuce, magkakaroon tayo ng ideya. At the same time, tayo po ay magre-react doon sa mga setup niya at sa mga kung ano-ano pa. So, samahan niyo po ako sa video na ito. Let's go! Ako po si RC King Makapagal. Halika, samahan niyo ako dito. Hi OG, ako po si RC King Makapagal. Halika, samahan niyo ako dito sa tabi ng aking bahay at tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng hydroponics. So itong setup ko na to, wala siyang greenhouse. Nakita niyo naman hindi siya nakakulob. So ito kasing lugar ko, wala naman siyang maraming insekto. So kagandahan dito, natipid mo yung space. So ito yung vertical farming natin tinatawag. Ito yung NFT system ng hydroponics. And then naglagay pa rin ako dito sa ilalim ng mga box para hindi sayang yung space. Tinatawag dito Kratky method. Ito yung stagnant water. So, putulin ko muna dun, no? So, kung makikita niyo dun sa setup niya, mayroon siyang mix setup. Mayroon siyang NFT at saka mayroon siyang Kratky method. So, yung NFT, yun po yung tuloy-tuloy lang yung daloy ng tubig, yung nutrient solution doon sa ilalim ng tanim na lettuce. Ang kagandahan nito kasi fresh lang yung tubig, tsaka oxygenated siya. Kasi dumadaloy siya, no? Continuous lang yung daloy niya. Doon naman sa Kratky method na nasa ilalim ng kanyang setup, pang ano lang niya yun sa space, no? Parang pandagdag lang para dagdag yung tanim. But hindi ko naman inaano yung Kratky, pero effective din naman siya na method sa pagtatanim ng lettuce. Doon sa lalong-lalo na sa mga kagaya natin na walang pang set up ng NFT kasi mahal talaga yun kasi marami ka pang gagawin, marami ka pang bibilhin na mga para ma-set up mo yan kagaya ng mga pump na set up tapos meron pang mga pipe, no? Hindi kagaya ng Kratky na plastic lang tsaka yung styrofoam, styrobox, pwede ka na magsimula agad. At saka yung cups na styro cups, yun lang yung kailangan natin, buto and then nutrients, okay na tayo, set na tayo. Hindi kagaya ng NFT na kailangan natin ng puhunan. So ito, makikita naman natin na malaki na yung puhunan niya kasi naka-afford na siya ng ganitong mga setup. Okay? Tuloy natin. Yung system ng NFT na to, meron siyang pump, and then may timer na rin. Kusa na siyang nagbubukas para mag-distribute ng tubig at kusa na rin siyang namamatay. So ayan, automatic yung gamit niyang may timer pa. So asinsado na siya. No? Marami na siyang puhunan para maglagay ng automatic na NFT system. Okay? During pandemic po, ang trabaho ko, isa akong bus conductor. 10 taon akong conductor sa 5-star. And then kapag merong mga oras na walang biyahe, sumasideline naman ako as a Grab driver, tsaka masahista. Noong pandemic, pinatigil ng gobyerno ang Grab, pinatigil lang sa pagkokonduktor ko na sa bus. Paano? May add ko lang, no? React lang ako dito. Kasi marami talaga yung nagsimulang magtanim ng kahit ano, kung ano-ano man dyan, nung pandemic, kasi nga hindi tayo makalabas ng bahay.
So, ako rin, ganong time din ako nagsimula nun magtanim ng lettuce. Ako yung kauna-unahang nagtanim ng lettuce dito sa Eastern Samar. Tsaka ako yung pioneer ng lettuce in a bottle. Yung sa plastic bottles. So, ako yung nagpauso nun. I-link ko po sa baba, ilagay po yung link sa baba sa description para makita niyo po yung video na ginawa ko na marami na ring views. Abot na siya ng 300,000 yata. So, ayan. So, nung pandemic talaga nag-boom yung mga plantitas, at saka yung pagtatanim ng lettuce. Dun yung panahon na nagsimula tayo. So, tuloy natin. Yung buhay kasi tuloy yung gastos pero walang pumapasok na pera. Nanonood ako sa YouTube, nag-research din ako kung paano siya gumagana. Doon ako bumangon sa pamamagitan ng hydroponic. Tapos sabi ko nga kay Lord, binigyan mo ako ng bahay. Sabi ko, paano ko ito mahuhulugan? Sa pamamagitan ng hydroponics, dito pumasok yung source of income ko. Dito ako kumikita sa ngayon. Tara, samahan niyo po ako na i-discuss at pag-aralan natin ang Kratky method ng hydroponics. So meron po tayong mga 11 step na gagawin. Kauna-unahan yung sterilizing coco-peat, pangalawa yung sowing, incubation, seeding management, transplanting, mixture solution, harvesting, and then yung ROI niya. And then, ayun, pwede na tayo magsimula. So, ang unang gagawin natin ngayon yung pagpapakulo ng coco-peat, sterilizing coco-peat. Bigyan natin siya ng tubig. Pakukuluan po natin to ng 20. So, bakit nga ba pinapakuluan yung coco-peat? Kailangan natin pakuluan yung coco-peat or carbonized rice hull kasi para mawala yung mga microorganism na nandun. Pag yun, nabuhay sa loob ng coco-peat, tapos tinanim mo kaagad yung lettuce mo, mayroong mga tendency na yung mga microorganism na yun, kakainin niya yung ugat, mamatay. Magkakaroon ng sakit yung pananim mo. So, kailangan talaga i-sterilize mo yan siya para healthy yung mga pananim mo. To 30 minutes para mawala yung mga microorganism na maaring nakatira sa coco-peat. Kung napakuluan natin na coco-peat, so pinalamig na rin natin siya. So ngayon, ang start natin gagawin, yung sowing. So itong coco-peat, ilalagay natin sa seedling tray. Kalat lang natin sa bawat butas. Gamit tayo ng barbecue stick, maglagay lang tayo ng maliliit na butas. Dito natin ilalagay yung mga buto ng lettuce. So hindi siya nakalubog. So pagkatapos natin na ilagay ang coco-peat at buto, sprayan lang natin siya. Tamang moisture lang. Ayan. And then next po na method natin yung incubation naman po natin tinatawag. So kuha lang po tayo ng isang box na walang butas. So ilagay lang po natin siya sa loob. So pinakamagandang oras po ng pagkupunla is sa umaga, mga 6 to 7 a.m. po. Kung ano oras mo sinara, ganong oras mo siya bubuksan kinabukasan after 24 hours. Halimbawa ito, nabuksan na natin siya. So ito may sprout na siya after 24 hours. Sprayan natin ulit and then pwede na natin siyang ibilad sa araw. Pagkatapos noon, ganito na yung magiging kakalabasan niya after 14 days. Nag-start naman tayo sa transplanting. So from seedling tray, lilipat natin dito sa styro cup. Ito, gamit ulit tayo ng naka-sterilize na coco-peat. So sa Kratky method, ang nilalagay lang na coco-peat, kalahati lang. And then lagyan natin ng butas. And then pwede ka rin gumamit ng barbecue stick para pangkuha ng lettuce. Dahan-dahan mo lang siyang kunin para mabuo pati yung ugat para maiwasan yung pagkalanta. Lumat na? Mentos muna! Kalanta. So, dito magre-react ako, no? Kasi meron akong isang setup na ginawa ng video na bagong setup na kung saan hindi mo na kailangan mag-transplant. Kasi pag nagta-transplant ka pa na nasisira pa yung ugat, sabi nga niya, di ba, dahan-dahan baka masira yung ugat at mamatay yung halaman, yung gulay. Meron akong video na kung saan pinapakita ko na hindi mo na kailangan mag-transplant.
at hindi mo na rin kailangan ng kukupit. At yun po yung ilalagay din po natin yan sa description sa baba para po makita ninyo yung setup na yun. Isang crafty method lang, hindi magastos doon sa mga gustong magsimula ng maliit. Hindi siya magastos at gamit foam doon sa pagtataniman mo ng buto. And din doon mo na rin siya, itatransfer mo na lang siya. Yung foam na yun, hindi mo na kailangan hindi na kailangan ng kukupit, mas madali siya. So, kailangan yung panoorin yun. Okay? So, tuloy tayo. So ngayon po, pagkatapos ng paglilipat natin ng lettuce from seedling tray, after 14 days, lilipat po natin sila dito sa grow box. Dito na po sila lalaki hanggang ma-harvest po. So ito po, meron po tayong nilagay na 45 ml ng nutrient solution A and then nutrient solution B. So ito po yung bumubuhay sa kanila sa pamamagitan ng mga nutrients. Nung nag-start po ako sa kapital ko, halos bigay lang kasi sa akin yung styro box na yung lagayan ng ubas sa palengke. So ang kapital ko, yung solution lang, tsaka yung buto, tsaka kokopit. More or less, nasa 500 pesos lang. Wala akong greenhouse, dito ako nag-start. Sa gilid lang na to, meron lang akong isang patungan. Then pinatong ko lang dito yung mga styro. Nag-start ako ng maliit. Saka ko siya unti-unting pinalaki nung nakita kong malaki yung potential para maging source of income talaga. Sa halagang 500 lang, napatubo ko siya hanggang nag-1,000 hanggang naging 1,500, dire-diretso siya. So malaki yung kinita ko and then sinabayan ko na nung pagbebenta ng materyales. So naging consultant ako gawa nung sa pagbebenta ko ng starter kit, ng hydroponics kit, nagpapaturo na sa akin. Yan meron siyang entrepreneurial skills. Ginawa niyang negosyo. Hindi lang yung byproduct, which is yung gulay, yung lettuce, but gumawa siya ng ibang produkto, gumawa siya ng starter kit kung saan pwede kang bumili sa kanya kung magsisimula ka. Di ba ang galing? Meron siyang entrepreneurial skill na tinatawag. At yun naman dapat meron tayong lahat, no? Para talagang kung meron kang yung kung business talaga yung approach mo, talagang lalago yung business mo. Okay? So tuloy lang natin. Akin yung mga binebentahan ko. Doon nag-start na lumawak yung kaalaman ko sa hydroponics. Doon nagsimula yung journey ko na hanggang lumakas na siya, hanggang dito ko na kinukuha yung pinambabayad ko sa bahay. Pinatayo ko tong greenhouse na to para yung mga nagpupunta at mga natuturuan ko, nagkakaroon sila ng idea kung ano ba yung greenhouse. Hydroponics, hindi lang lettuce ang pwedeng itanim natin. So pwede tayo magtanim ng kalamansi, talong, sili, kamatis, onion leeks, strawberry, kangkong, at marami pang iba. So itong lettuce na to, bago siya lumaki ng ganito kalaki. Reaction ko lang doon sa kangkong na itatanim mo sa hydroponics. Medyo hindi ako sang-ayon doon kasi dapat kasi gumagastos ka ng nutrient solution, dapat yung tinatanim natin is yung high value crop, kagaya ng lettuce. Strawberry pwede, yes. Yung ibang mga crops na very high value kagaya ng bell pepper pwede rin, kasi may nakikita rin ako ng mga nagtatanim ng bell pepper sa hydroponic system. At pagdating sa kangkong, parang medyo lugi ka dun. Gagamitin mo lang yung nutrients mo para sa kangkong. Makakabili ka naman ng 10 piso isang ganyan. So dito tayo sa high value crops para yung ROI natin mabilis at saka yung tubo natin malaki. Kahit ganito kaganda at para masulit dun sa mga customer na bumibili, maghihintay ka ng 25 to 30 days mula nung ilipat mo dito sa mga channel natin. So ayun, 'di ba? Napakaganda at napakalaki. Sulit yung 25 pesos mo. So dito po sa hydroponics, dito sa setup ko na to, kumikita ako na at least 3,000 a month dito sa maliit na setup na to. Sa mga materyales, depende sa sales. Depende pag marami kong nabebenta, minsan kumikita ako ng
5,000, 10,000. Sa pagko-consultant naman, sila yung nag-aabot sa akin eh. Wala pa kasi ako talagang range na, ito yung babayaran mo sa akin, wala pa akong ganun. So sila po yung nag-aabot ng sapat naman talaga sa akin. So ito, i-explain ko po sa inyo yung kung ano ba yung laman ng aking greenhouse. So itong system na to, ang tinatawag natin, NFT. So Nutrient Film Technique. Full NFT system siya. Ito yung system na walang natitirang tubig sa loob. Dire-diretso lang siya. Ang system nung pipe niya naka-slant. So meron tayong reservoir, diyan natin nilalagay yung tubig, diyan tayo naghahalo ng nutrient solution. And then itong mga hose na to, sila yung nagdi-distribute ng tubig. And then babalik lang din doon. So walang masasayang na tubig. Dire-diretso lang siya. Sa hydroponics po, hindi lang po lettuce ang pwede natin itanim. Maaari po tayong magtanim ng kalamansi, talong, sili, kamatis, sibuyas, strawberry, kangkong. Yan po, tinanim ko po yan para na rin po dito sa bahay. Hindi na po bibili. Yung mga gulay na ipambibili mo, may pambibili mo na ng isda o ng karne. Itong system na to ng hydroponics, ang tawag dito, Dutch bucket. Ito yung mga malalaking puno na tinatanim. So same process lang din sila. Fruit bearing ang ginagamit natin dyan. So yung ginagamit po natin dito, same ng lettuce, same dito na medium is coco peat. So yung coco peat po na tinatawag, made po siya sa bunot ng niyog at ginigiling po ito para maging pino. Tingnan nyo po, pino siya. Ayan. So ito po, wala siyang sapat na sustansya o nutrients para mapalaki yung isang halaman at mapabunga. Itong tubig na to, ito yung nagdidilig sa kanila, meron siyang nutrient solution na nilalagay para lumaki at mag-produce sila ng mga bunga. Yun po yung kagandahan dito sa system na to. Maliit lang na space pero ang dami kong naitanim. Napalaking bagay na matutunan natin yung ganito. Lalo na yung vertical, no? Layer by layer, meron kang tinatanim. So marami kang naitatanim sa maliit na space. Yun yung kagandahan ng NFT. Yung kagandahan pag meron kang puhunan, meron kang pera, kung wala naman, so dito muna tayo sa pasimula, yung sa crafty method. Ang klaseng pagtatanim, nasa gilid lang pero nakakapagtanim ako at nakakapag-harvest. Kumikita ako ng sapat para mabigay ko yung pangailangan ng aking pamilya. So napakabuti ng Diyos. During pandemic, grabe yung pinagdaanan ko. Bago ko maabot kung ano man yung meron ako ngayon. So nagpapasalamat din po ako sa mga nagtiwala, sa mga nais sumubok. Maaari po kayong bumisita at tumawag sa akin para matutunan nyo rin po yung simpleng pamamaraan gamit ang hydroponics. Hindi ganong karaming oras ang kailangan mong i-spend para magawa mo itong ganitong klase ng hanap buhay. If you have an interesting or inspiring story that you want to share, So, ayun, natapos na. Overall, no, napagkaswerte niya kasi nakatira sa syudad na maraming mga customer, maraming naghahanap. Kung ikaw, kagaya niya, na nakatira sa malalaking syudad, marami kayong opportunity. Hindi kagaya dito sa amin, sa probinsya, na maliit lang yung market natin pagka ganyan. So ako talaga, yung pinaka-main reason ko kung bakit nagtatanim ako ng lettuce, dun sa business kong isa na burger. Yan, nilalagay ko kasi yan sa burger ko. And then, yung iba, binibenta ko online. Yun yung isang marketing strategy sa online. Okay naman siya na ano naman. So, ayun nga lang, anong nakaraang bagyo, nasira yung ating greenhouse. Tayo po muna gagawa ng mga ganitong klaseng video or di kaya tayo po sasagot sa iyong mga katanungan sa akin sa mga nakaraang kong video. So abangan po natin yung lahat yan. So, ayan. Huwag niyo pong kakalimutan na panoorin yung isang video ko na ilalagay ko sa description na ang link yung sa
pagtatanim ng lettuce, hindi mo na kailangan ng kukupit or ng carbonized rice hull. Kasi nga po, automatic doon na sa foam, doon mo na siya pupunla at doon hindi mo na kailangan i-transplant. Dire-diretso na siyang tutubo. Walang hindi na siya magkakaroon ng parang mabibiglaan na bubunutin mo siya sa kukupit sa punlaan at ita-transfer mo siya. Merong mga ganung ano na medyo humihina yung tubo ng halaman pagka parati mo siyang ginagalaw. So yan, isang yung video ko, isa lang yung siyang crafty method pero maganda ring na setup na pwede nyong gayahin. Okay? Ilagay ko po sa baba. Kung nagustuhan nyo po at kung may natutunan po kayo dito sa video na to, please like naman po natin yung video at subscribe po sa ating channel. Kung may katanungan kayo, please paki-comment lang din po sa baba at itatry po natin sagutin lahat yan. So, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.